1, 2, 3, go. Yes, this is the powerful comics man, Gerald Dorado, and Chris Bacola Podcast. we are joined by our good friend, the returning, defending, Myron Villena. Yes, Ang isang lover boy ng Malabon. Lover boy. Dami akong naririnig tungkol sa ating Myron Villena. Cheers. Salamat sa pagpapaunlak sa amin, kid. Salamat sa... Ito, meron tayong binilhan ng kaalakan. Ayun, check out nyo yung aming live stream kanina. Oo, merong mga espiritu ng Chivas. Yan, courtesy of Chivas Regal. This podcast is not brought to you by Chivas Regal. Zoom into my face, Jet. Teka. Ayan. Ito ay talagang 1-2 sa PX. Pero for some strange reason, dahil naka-live si Jet, ginawang 1-3 na mga ungas dun. Hayop ka! Ayop ka, Manong! Pinagmalaki pa naman kita. Shotgun natin, ha? Ay, hindi. Mali. Mali. Yan. Yan, shotgun kang hayop ka. Anyway. So, we have been off air for almost 2 weeks, no? Grabe. So, pagpaumanhin para sa mga nag-aabang ng ating live stream ng ating episodes pala dito sa Sausawan Podcast. Siyempre, anong mga excuses natin this time, Chris Bacola? Well, ako, day job. Day job. Dumadami ang aking kliyente sa Anytime Fitness Edsa Muñoz. Puntahan niyo ako doon. Teka. Ako naman ay merong mga rackets din. Dami akong racket nung mga nakaraan eh. Tapos deadlines. At saka umulan kasi. Nagkatamaran din kami. Aminin na natin, Chris Bacola. Nagkatamaran. At saka si Jem, medyo erratic ang kanyang schedule. Kasi wala siyang sense of time minsan. Kasi yung body clock ko, iba talaga. Nung minsan, mag-episode sana tayo. Kaso, ang alas 5 na, hindi pa ako natutulog. Kaya nga. Diba? So, doon pa lang ako inaantok sa 5 p.m., diba? Ikaw naman, Myron, ano bang excuse mo? Bakit ngayon ka lang bumalik, Myron? What Day job din. day job? Napanood ko yung many more. Yung interview sa Facebook, no? Yung ano bang vlog yun? Si Motorgada. Shout out. Hindi mo man na kami shoutout ni Attorney Sid Ditanco. Meron tayong isang kasamang attorney dito. Si Attorney Sid. Ngayon ko lang na-meet yung Yan, bigay mo yung mic. Gwapong-gwapo na attorney. Yan. Show yourself sa cam. Dito. Teka, yan. Isang, ulit. Nahuli yung camera. Bigay mo yung mic kay Mark. Shout out. May kasama tayong butihin. Butihin. Isa pang butihin. Criminal lawyer. Anyway, itong ano pa ba? Anong pag-uusapan natin ngayon, Chris? Itong si Chot Reyes na tinatawag na bobo ng mga social media people. Oo nga, no. Itong si Chot Reyes kasi syempre ang coach ng Gilas Pilipinas. Pero bago ang lahat ay i-congratulate natin ng Gilas Pilipinas na nanalo sila kasi may FIBA World Cup na nangyayari sa basketball. And actually, hindi ako nakakapag-follow ng basketball ngayon talaga. Dati meron akong podcast, kasama ko yung mga yung Bola Boys. Kaso, hindi yung ibang kasama namin dun Sila hindi bato ba yan? No? Sila bato ba yan? Puro mga politiko yan, no? Si Oo Vic nga Subiri. Well, pangatlong laban na yata ng Gilas yan, Myron, no? Kasi apat. Ayan, si attorney may Apat daw. Apat na pala. So, talo tayo dun sa first 3. Actually, laglag na sa qualifier ang Oo. Pero hindi ba nakachamba? Ilan ba lamang ng Medyo tambak. Tambak, di ba? Ang lakas almost 10. More than. Ang lakas ni lakas ni Clarkson dun sa di ba? Meron siyang highlight reel na tuloy-tuloy yung kanya mga Hindi yan. Hindi ko si Jordan Clarkson. Pero si Clarkson siya yung nagtatanggol kay Chot Kasi nung tinatawag siyang bobong coach, sabi ni Jordan Clarkson. Actually, lahat naman ng players. Oo. Siyempre, hindi mo naman din
ikaw nanonood ka lang, di mo alam kung ano yung... Nangyayari sa floor, di ba? Sa training. At saka nasa pag kasi coach ka, pag kasi player ka ng isang coach, lalo na sa professional level, 'di ba? Mga kumbaga natural yung yung magbigay ka ng respeto, due respect talaga. But Kasi ganyan yung mga social media people. Je. kasi base dun sa dun sa sinabi nung mga kasama ko dun sa podcast before. Hindi ko kasi pina-follow talaga personally, pero dahil sa kanila, alam ko yung slightly about the history nung kay Chot Reyes. Kasi si Chot Reyes, he is very capable. Everybody knows na magaling na coach naman talaga si Coach Chot. As a matter of fact, siya naman talaga yung original na coach ng Gilas. Yun ang pagkakaalam mo, tama ba? Actually, matagal na siyang Nung na-brand na Gilas siya yung unang coach yata nun na. I'm not 100% sure, pero he's one of the first coaches na nag-establish ng Gilas talaga. So, kumbaga kasama talaga siya sa pag-perform ng Gilas. Pero nung later on, syempre nag-evolve yung game at saka itong si Chot Reyes kasi nagko-coach din sa PBA. Anong team? Hindi ko alam eh. Talk and text. Talk and text. Okay, thank you, attorney. So ang nangyari at one point napaltan siya yung taga New Zealand. Ano pangalan nung taga New Zealand din? Si Tab Baldwin. Ang galing talaga ni attorney. Si Coach Tab. Siya yung and during Coach Tab's time, nagkaroon siya ng ng mga innovation. Kasi iba yung style ni Coach Tab kaysa kay Chot Reyes na mas makabago at mas adapted sa international gameplay, mas pang FIBA. So, teka, bakit napunta tayo dyan? So, ang nangyari, ayusin lang natin to. So, ang nangyari, kasi nagkakaroon na sila ng mga games di ba? Tapos, they were experiencing success already under Coach Tab Baldwin. Tapos ngayon, nung sasabak na at saka, si Coach Tab yung namimili nung mga nung mga players. Kumbaga yung roster, parang ito na yun. Excited na yung mga Pilipino. Hindi ko lang alam kung sino yung mga yung lineup na yun. Pero nung mga last year or 2 years ago, kumbaga parang satisfied na yung basketball fans. At saka yung lineup na yun, it was formed for years. Ilang taon yun bago before they came up with that lineup. Hindi 4 years, parang maraming taon. Madaming taon. Kumbaga, yung duration ng tenure ni Tab Baldwin, kumbaga pinaghirapan nila. And they were getting success already in that setup. And then, nung ngayong mag-FIBA na, tsaka biglang binago, di ba? Tsaka biglang pumasok si Chot Reyes. Tapos, basically, almost nirevamp ba halos? Mga players. Oo. Di ba? So, may mga tinanggal siya doon sa mga roster pinalitan. ni Tab. Ibigay mo yung mic kayo, okay? Attorney. Sige, attorney. Speak your mind. Hello, Sam. Yan. Hindi naman. So, basically, it's parang 36-man roster, no? Oh. Of course, di naman natin maano na merong players na favorable si Chot than the others. So, may mga na-cut off dun sa final roster na sa feeling ng iba, mas worthy to be part of that Gilas team. So, yun so far yung pero nagkaroon naman ng yung screening at the same time, yung screening process kung sino yung magiging final 12. Oh. At saka say mo na. At saka 'di ba yung kumbaga parang inaccept na ng mga tao si Coach Tab 'di ba? Na parang bakit papalitan pa si Tab nandyan at saka parang pinuliti ka daw nung SBP. Yung SBP yung samahan ng basketballista ng Pilipinas. Oh, yun. Parang KBP. Oo. So yung SBP, Pilipino.
parang may politikahan, hindi ko na maalala exactly what. At saka speculations yung politikan doon eh. Wala namang umaamin na politikan talaga eh. So, Kasama na yon syempre, di ba? oo. So ngayon, etong si Coach Tab, parang napilitang mag-resign. And at the same time, I would say siguro, syempre dahil si Coach Tab purong Pinoy, compared mo dun sa foreigner, kumbaga, I would say may factor din na pagiging Pinoy ni Chot. dahil yun nga, 'di ba? Mas papaboran siya dahil siya yung Pinoy, 'di ba? Parang kumbaga tangkilikin ng sariling atin ba? Oo, tama. And then, nare-represent nila yung Pilipinas eh. Marami US, kasi batikos dun sa mga players natin na half ganyan, half ganon, walang purebred, di ba? Well, ano na kasi, tanggap na rin naman sa scene kasi hindi na lang Pilipinas yung gumagawa nun eh. Sino ba yun? Si Kai Soto, di ba? Si Kai Soto, Pure yun. bread. Pure yun. Nasa NBA ba yun? Si Hindi, Clarkson, half siya, pero born siya sa US. Sino yung tumitira kay Zainab ngayon? Anong, PBA pa ba yun? Si Parker. Ray Parks. Ray Parks pala, Parks. Naglalaro pa ba yun? Tumitira kay Zainab. Hindi, parang inano niya yung hilas eh. Actually parang sa pagkakaalam ko hindi accurate itong info ko. Na-cut siya sa team dahil hindi siya umattend ng practice. Ay, nako, napakalakas talaga ng kipay ni Zainab. Nice babae. Di ba parang Samson and Delilah analogy lang Yun kanina? ang lato-lato. Yun ay Ray Parks. Nako, binuhos na lahat. Tapos may anak ba sila? Wala. Anak pa rin ni Skastak. Before, Anak pa rin ni Skastak yung ano. Anyway, so basically, kung sa skill na pagko-coach kay Chot, kumbaga, ano na yan, Chot Reyes is Chot Reyes. Oo naman, Legendary, ano na yan, coach. Pero dahil dun sa mga alingas-ngas behind yung build-up, at saka yung frustration, kasi biglang natalo tayo ng, nung India yata, or ano bang nakatalo sa atin last year na parang, what? Natalo tayo niyan? Parang it's outrageous. Kasi, yun yung time na bagong pasok si Chot, di ba? Na parang biglang natalo tayo. Kasi naman, pinakaialaman mo eh. Kaya Pero nagagalit ano, yung mga fans. At talaga bang coach yung main factor kung bakit magaling yung team o hindi? Or players? Ikaw, ano? More- tingin mo dyan? Ako sa akin, Sige, more on sige. players pa rin. Oo. Before coach, syempre. Hindi naman sila yung magsushoot eh. Hindi naman sila yung gagalaw sa loob eh. Pero syempre, Yun yung nga play, kung paano ma-open. Alam mo, parang sa gym lang yan eh. You can coach yung isang tao so much, pero kung wala siyang initiative outside the dedication gym, or ano. hindi wala rin kwenta yung pinaggagawa natin dito. Ikaw, attorney, anong take mo? Actually, all of it matters. For one, the coaches determine kung sino yung maglalaro Tama. sa loob. Yung players mo, no? At the same time, the coaches determine when ka magta-time out, Oo. yung ano yung specific place mo, sino mag-handle nung ball, no? The players can do so much with their skill, but at the same time, yung strategy-wise of the team comes from the coaches themselves as well. And- so, malaking factor talaga sila, I Yung would coach, say. okay. Yes. And also, yung actual games, parang tip of the iceberg na lang yan eh. Yung practice, coach ang naghahawak niyan. Oh. Yung sa practice, kung sino yung mga magiging mga kalaban mo sa practice. Kumbaga, Sa bagay, yung sa Chicago Bulls, sino bang coach na sikat na yun? Na Phil napunta Jackson. Phil Jackson, di ba? Yeah. Oo. Kasi yung ibang mga bangko sa sa mga team, sasabihin mo, ay bangko walang kwenta. Pero sa practice, Yes. ano yun? Sila yung ano eh. Oo, mga Defender, ano. Parang si Rodman, no? Di ba? importante yung mga yan. Hindi, Si Bill Walton, 'di ba? Si Bill Walton is one of the highest paid Lakers before. Hindi ko alam kung hanggang ngayon. Pero bangko siya. Bangko siya pero ano siya, pagdating sa locker room, siya yung nagpe-pep talk nung Iba yung okay. pampalak. Bill Walton nga ba? May motivator, parang ganun. Tama. Baka mali yung pangalan nun. Sabi ko pala. Oo, sa bagay. Sino yung white? Oh, yung white si guy. Ano, Alam ko yung naging Walton coach, Luke Walton. Luke Walton pala. Yung airpat niya yung Bill Walton. Oo, yun.
So yung may mga ganung factor pag basta team, yung mga basketball team, unlike sa boxing, ikaw lang, di ba? Parang one-man sport. Well, Although may coach ka Pero pa may rin, coaching pero staff ka niyan. Eh. pag basketball kasi, yung ano niya eh, yung tawag dito, yung format ba ang tawag doon? yung strategy. Structure nung gameplay. Game plan. Kailangan- Game plan. Kaya nga di ba pag kunwari si Kobe nagsusuga pa ng bola, tendency mo, ay suga pa kasi yan, kaya siya. Kay LeBron, di ba, daming hate kasi parang lahat ng points kinukuha niya. Pero kasi yun yung nakikita ng mga nanonood. Pero syempre, yung coach, nakikita na sila yung may credibility na magdala nung Nung game. Oo. Eh. Well, importante talaga yung coach. Lalo na when it comes to yung professional level katulad ng Kasi PBA. yung coach, yung kagaya ng sinasabi ni Butch, siya yung gagawa ng team plan ng team nung first five, di ba? Tapos kung pagod na to, sino ba yung pwedeng pamalit dito? Tama. Anyway, so bobo ba si Chot? Oo. For me siguro, hindi. Hindi naman magiging coach yun ng Gilas eh. Hindi naman siya aabot sa stage na ganun pa kahit ano eh. Pero ang daming nag-a-agree na bobo siya sa social media. Kasi may ang nakita kong nirereklamo sa Facebook ng mga haters ni Chot, yung una hindi ni-utilize masyado si Kai Soto, 'di ba? Yung paggamit. Kumbaga parang pero may mga ano siya, may mga Rationale, ganun. rationale si Coach Chot kung bakit. Pero syempre, kumbaga it's not working. Kumbaga ba, tapos bakit hindi mo ipasok nung bago? Tapos sabi niya kasi crucial na yung yung time, tapos magpapasok ka ng bago, 'di ba? So parang hindi nagpa-apply dun sa ibang doon sa mga common folk, sasabihin, anong masama kung subukan mo? Di ba? Parang ganun yung... It just proves to show kung gaano ka-passionate yung mga Filipinos when it comes sa larong basketball. Oo. Di ba? Sobra. Ito nga, si Imay hanggang ngayon naglalaro pa rin ng full court. Anong masasabi mo, Chris? Bako lang sa mga matanda ng lalaki na naglalaro pa ng basketball. Itigil nyo na yan! May injury lang kayo. Mag-gym na lang kayo. Hindi kasi marami kasi akong kaibigan na same age, 40, di ba? Hanggang ngayon naglalaro pa rin. Hindi mo kasi alam yung concept na naglalaro sa full court, di ba? Bigay todo yan. Hindi mo pwedeng sabihin laro-laro. Di ba hindi laro-laro lang? Depende. May naman eh. Nasa sa'yo naman niya kung Seryoso talaga. ganun ka pa rin maglaro. Pero usually, yung love of the game eh. Kaya naglalaro ka pa rin eh. Pero yung mga Sa empapawis. sa kakampi mo, sa mga nakakalaban mo, parang kita mo, seryoso talaga Siyempre, sila. pag may nakalabang ka mga bata, mga gigil pa yun eh. So, Gusto ano- na manalo talaga, mag-highlight. So pag ganun ba na titrigger yung ego mo na parang, hindi mas magaling ako dito. Siyempre naman, may ano pa rin na ano. So, Pero yun minsan na-accept mo na, hindi mo na time eh. Nandun ka para lang gusto maglaro ng mahal mo na game eh. Yun nga. Sa basketball kasi dahil, para sa akin, pag matanda ka na, parang huwag ka na mag-basketball. Kasi kita mo si Samboy Lim, di ba siya inatake ng kanyang stroke sa whole court eh. Yun, high level athlete na yun, di ba? Kasi ang problema sa basketball, nahahali yung bata sa matatanda sa isang whole court game eh. Ngayon, syempre, kung matanda ka, syempre, yung ego mo nung bata ako, kaya ko to eh. Itong batang tong makulit na to. So, tuturuan mo siya ng leksyon. Sa kagustuhan mong turuan siya ng leksyon, hindi mo alam yung kakayahan mo, hindi na pala ganun ka-level ng bata na yun. So, doon ka may injury. Alam mo yung nangyari kay Kevin Hart. Ano nangyari kay So, Kevin? si Kevin Hart, meron siyang may nakita akong Instagram post niya. Naka-wheelchair siya? Oo, naka-wheelchair siya. Kasi ang ginawa niya, merong NFL player na hindi ko alam, siguro they were hanging out for some reason, basta kung ano mang nangyari, they were hanging out. Tapos nagka-challengean sila na mag-race. Tatakbo sila. Sprint lang, O mag-sprint sila, magre-race sila. Si Kevin Hart, sabi niya, nung bata daw siya, runner daw siya. Kasi fit siya eh. Mabilis daw siyang tumakbo. So ngayon, nilabanan niya yung NFL player. Pucha, so todo bigay siya.
Puta yung ACL, MCL na lahat Yun, ng CL. Yun ang sinasabi ko na pwede mangyari pag sa ganung mga games. Hindi mo mapipigilan yung sarili mo eh. Ang sabi ni Kevin Hart parang you need to respect 40. Pag nag-40 ka, you need to respect 40 or 40 will make you respect it. Oy, may nangyari din ganyan si Brendan Schaub. Di ba dati meron silang co-host si Chappelle Lacey. Challenge ni Chappelle Lacey si Brendan Schaub ng sprint din. So si Brian Callen sabi, wag mo nang labanan si Chappelle kasi bata pa to eh. Mas bata pa sa'yo. Pero si Brendan, di ba? High-level athlete ako eh. UFC fighter ako dati. So parang kayang-kaya ko to. Sino ba to? Nakilala ba to? Pero si Chappelle, meron siyang background nung collegiate football. So nagpo-football siya nung college siya, di ba? So nung nag-sprint sila bro, naiwanan niya si Brendan Schaub. So hindi makayanan ni Brendan Schaub yung kahihiyan na parang, tangina, sino ka ba? Si Brendan Schaub ako. Ang dami kong nanakaut nung era ko nung UFC. Tapos ikaw, ginawa ka lang namin co-host sa podcast. Biglang kaya mo akong i-outrun. Di ba? Hindi mo masabi eh. Like sino to? Yung Paul Brothers. Di ba bata, kahit sabi mong nilalabanan ng mga professional eh. Dahil iniisip mo hindi mananalo to kasi professional yan pero tinatalo nila. Which is, kasi syempre, may training pa rin. Training sila, mas bata. And tama, yung kabataan nila. Tsaka yung mga trainers na na-afford nun, sa yaman nila, they can really afford yung mga Freddie Roach, yung mga Freddie Roach levels na trainers, kaya nilang i-afford yun. So they're getting the highest level of training ng boxing para dun sa mga laban nila. So they're really training as professional athletes of the highest level. Which is tama lang kasi ang laki ng kinikita nila eh, di ba? At saka kung gusto niyang labanan si Nate Diaz, di ba? Pag binanjing-banjing mo yun, kahit medyo tumatanda na si Nate Diaz, gugulping ka talaga nun. So hindi ako against dun sa mga matatandang naglalaro ng basketball, pero kailangan malaman mo rin yung kakayahan mo kung kaya mo pa ba tumakbo ng whole court, mag-sprint, or mag-rebound, or makipagsabayan, yung makipagpambuno sa 20 years old. Saka iba kasi yung sprint ng basketball sa running eh. Ako, di ba, pag nagra-run tayo minsan, 5K, okay lang eh. Kaya eh. Kasi diba? pace mo yun eh. Pace. Pero di katulad sa basketball, yung pabalik ka sa yung whole court. Pucha, minsan Saka may kalaban ka eh. dalawang balik yung hingal ko, iba eh. Naranasan mo na bang ankle break? Yung Yung nag-crossover sa'yo tapos na ano ka? Hindi pa naman. Yung sa akin, naranasan ko one time. Tangay ng bastos na batang yun. Diba parang ako eh. Parang siguro mga 34 na ako nun. Ito gusto ko malaman yung talaga na-injured sa basketball. Ayan, bigay mo nga ito. Ano yung mic? Na-injured sa basketball yan eh. Ano yung feeling, attorney, ng may ACL injury? ACL ka? Actually, ACL total tear and meniscal tear. Yan. Tingnan mo, Jet. Tingnan mo. Na-operahan ako ACL reconstruction. Teka. Pero ano naman yun, no? That was about 10 years ago. I was 21. Siyempre, medyo extreme passion for the game stuff. Although, at the end of the day, hindi mo masasabi yung injury, if you're not careful enough with the game. Ano ba nangyari nun, attorney? More on nagkamali ng tapak. Landing, I would say. Yung body weight ko, ganyan na punta dito sa left knee. So, nag-break siya. So, piece of advice lang din sa kung hindi ka naman basketball player talaga, if you're not going pro, Yan. huwag mong Huwag kang feeling pro! Huwag kang feeling pro! Ayan, tama. Huwag kang feeling pro! Although, syempre, hindi mo masabi dahil for the love of the game, right? You're pag-passionate ka maglaro and stuff, no? Actually, ako feeling ko na may tear ako sa isa sa mga CLs ko eh. Kasi dati nagbabasketball din ako. Pag rebound ko, hindi naman parang semi-nasahod ako eh. Pero parang meron akong naramdaman na parang nag-pop. Tapos siguro mga 3 weeks akong hindi makalakad ng maayos talaga. Ayan, another piece of advice, yung mga ganyang senaryo, feeling nung iba, wala yan, na naipitan lang ng ugat, pero hindi mo alam na parang may
partial tear na pala, Oo. no? Ipa-check up po na agad, I Tama. would say, para ma-prevent na yung further injury. Kasi ganun yung nangyari sa akin, sabi ng doktor, Oo. na parang may initial tear na daw na hinayaan ko lang, akala Oo. ko wala lang, kasi kaya ko pa, no? Oo. Yun yung, pa-check up lang din. Huwag niyong hayaan na lumala. Parang sakit lang yung huwag niyong hayaan lumala. So, paano siya grumabe? So, parang hinayaan mo lang, di ba, na... And then, with that specific incident na naglalaro ako nung bumagsak nga ako landing on my left knee, no? No. Doon na nagkaroon ng total tear kasi may partial tear na pala from the start. Ano yung... Anong cause ng partial tear? Yeah, yun nga. Basketball pa din. Basketball Hindi, pa. Yun Yun nga yung- sabi ko sa'yo, Imay. Yun yung sinasabi ni Jen na parang, okay, masakit for a few days after nun, feeling mo okay na, Oo. ilalaro mo ulit, di ba? Oo. Kasi gusto mo maglaro ulit, no? Not knowing na meron na palang something, may injury ka na pala na iniinda. Pero nung natuluyan, anong feeling? Yung immediate? Yun, yung nangyari kasi sa akin, so hindi ako makalakad. Akala nila, ano yung tawag dito, may pinupulikat. Oo. Pinupulikat. So what they did, they straighten up my knee. Oo. Yun yung doon ko na alam mo yung excruciating pain na sumisigaw ako pero walang lumalabas sa talaga? walang lumalabas sa bibig ko. Oo. Kasi doon sa sobrang sakit ano talaga excruciating na yun. Hindi ko naman naranasan yun. Sa akin kasi, pagka naramdaman ko kasi may nag-pop siya. Tapos, parang after that, okay naman, nakalakad pa ako ng matino. Kinabukasan, tsaka Yung namaga. tsaka siya namaga, at tsaka hindi ako makapag, nung time na yun pa naman, nakatira kami sa condo, walang elevator. Kasi 4 stories lang eh. So umaakyat ako doon, grabe parusa talaga pag bababa, nandoon kami sa 4th floor eh. So, siguro mga 3 to 4 weeks yun. Almost 1 month akong ganun. Pero, after that, normal na ulit yung lakad ko. Pag naglalaro ako, minsan tatakbo ako, May something may na. alog. Di ba may alog? Parang may ganun. Wow, may alog. Pero ngayon, parang nawala na ulit. Siguro mga 10 years bago nawala yung alog. Hindi, na ano na yan, na ano na ng laman. Oo. Or muscle nag-build na. Although nagsa-self-heal kasi yan, no? Anyway, pero malay mo, kasi hindi na naman ako nakakatakbo nung katulad dati, di ba? Pero ako, going back to the issue with Coach Chot, no, Okay, if I sige, may say my 2 cents Sige, lang. sige. For me, actually, magaling na coach si Coach Chot Reyes. He was the one na nagpanalo, if you remember that time, alala ko yung nanood ako nung game against South Korea. For the longest time, tinatalo tayo ng South Korea. Back then, we had Jimmy Alapag, Castro, hindi pa MVP candidate nun si Junmar Fajardo, no? Oo. Pero I think eto personal opinion ko lang naman ito, no, don't get me quoted or wrong on this one. Ang naging problem with this particular scenario is we had Jordan Clarkson, to which masyadong masyado sila nag-focus kay Jordan Clarkson in a way na yun nga hindi na utilize yung other players natin. Kung if you're going back to the games, if you watch it, they were all focused. The plays were always focused with Jordan Clarkson unless na he's out of the court, no? So, although nakita ko, inamin naman din ni Coach Chot na masyado silang nag-focus kay Jordan Clarkson. Kasi, yun nga, for one, hindi na ma-maximize yung players natin. Number 2, nawawala ng playing time yung other players natin. Kumbaga parang makikita mo kasi na may certain time na pagod na talaga si Clarkson and too many turnovers and yet hindi siya tinatanggal sa court. Dahil black siya, gano'n? No. Because he's an NBA superstar. So, they have that superstar treatment with Jordan Actually, Clarkson. ba't ganyan mga Pinoy, no? Pag So, foreigner, meron silang certain panghuhumaling na, uy, ewan ko ako kasi gano'n din ako eh. Yung pag may mga, napatunayan ko to dati dito sa Malabon. Nagkaroon ako ng mga bisita sa bahay, mga Russians. So, sa labas, yung mga tao sa amin, yung mga kapitbahay namin, meron silang certain panghuhumaling pag foreigner yung isang tao eh. Parang, uy, tangin na Russian, chicks. Pero parang normal pa rin sila na tao. Parang
siguro, okay, Jordan Clarkson, NBA, Egoy, malaki etits. Pero meron ka namang katumbas niyan eh, di ba? Sa roster mo na may, kay Soto, di ba? Ba't di mo na-maximize yun, di ba? Well, iba naman yung position kasi ni Jordan Clarkson kay Soto. At saka si Jordan Clarkson ibang level talaga eh. Oh, nag-6 Ibang months level siya, di ba? talaga eh. Nag-6 months of Iba- Anong year. team niya sa NBA nun? Ibang level Jazz. talaga si Jordan Yun ang Clarkson. Jazz. Okay. Eto bro, di ba? Ito, bibigyan ko kayo ng idea kung pag yung kasi yung mga sa barangay, may magaling diyan eh. May magaling na Dito player meron, dyan. Panday ang pangalan niya, Panday! Oh, di ba? Shout out sa'yo, Panday! May mga magaling diyan. Pero pag sinabak mo dun sa mga sa mga varsity pa lang ng mga Ateneo, Oo. ibang level sila. Kumbaga makikita mo yung taas ng yung inangat ng level. Lalo na pag yung mga PBA na, yung lalo na pag yung elite of the elites na ng PBA. Tapos lalo na kung NBA, yung si LeBron. Yeah. Grabe, hindi ko ma-imagine yun kasi dati naglaro kami, meron kaming sa Mapua kasi meron kaming kabarkada na magaling kumbaga kumakamada talaga yun. So kumbaga bilib na kami doon. Feeling ko nga parang kala pwede na sa PBA to kasi delusional lang, hindi ko alam eh. Tapos minsan merong PBA player doon sa Mapua na ewan ko bakit naglalaro pa rin siya doon sa mga kalye-kalye doon. Si Eric Mente. Kalabaw Kilala yun ko yan, eh. oo. Si Eric Mente, kalabaw yun talaga. Kumbaga talagang ang tigas ng kalaro namin doon sa may kalye na merong kahoy na tawag doon, yung court, may goal na ginawa lang, kinarpentero lang ng mga tambay. Ganon, naglalaro siya doon. Pustahan, hindi naman. Pustahan, Ayun. pustahan. So kakampi ko yung yung tropa namin na magaling, 'di ba? Tapos nandun siya si Mente, hindi ko pa nga siya kilala eh kasi hindi naman ako nanonood ng NBA ng PBA na noon eh. Pero PBA player, San Miguel 'yan, 'di ba? Tapos tangin ng Mente to, naniniko talaga. Pati ako, kumbaga alam niyang wala na ako sa level niya. Kinakalabaw pa ako. So, ganun yung competitiveness ng isang elite athlete. At saka, hindi lang yun. Pag gumalaw siya, iba yung galaw niya talaga. Oh. Kasi, alam niya yung mga tricks eh. 'Di ba? Kasi ang gagawin ko sana, merong time na nakatalikod siya. Magagaling ako sa likod. Aagawan ko siya, i-steal lang ko siya. Ginunod ako ng siko. Takina, tinamaan ako sa liig. Gago yung element na yun. Sobrang dirty talaga ng basketball pag alam mo yung in and outs. Oo, walang pinapatawad talaga. At isa na yan si Sonny Jaworski. Shoutout sa'yo! At saka, tol, pag nakita mong gumalaw, pag nakita mong gumalaw yung professional, iba talaga eh. Parang yung sa UFC, doon pumunta dito si DJ, si Mighty Mouse na dito, tsaka ewan ko hindi ko alam kung enthralled lang ako kasi super fan ako ng UFC. Pero feeling ko pag gumagalaw sila parang naka-fast forward ng konti eh. 'Di ba? Parang 1.25 yung niya, yung speed niya. Meron siyang bilis na hindi mo kasi kumbaga parang elite athlete siya. Yan, no. Kasi nga iba rin talaga iba yung training talaga eh. Yung lagi mong ginagawa kasi sila they are paid doing that. Pero ito. Kaya parang yun eh. Buhos sila talaga. Saka everyday mong ginagawa yun, talagang mag-iiba yung kilos mo, gagaling ka talaga sa eh. Pero ito yung tanong ko sa lahat. Sa Filipino people, sa sampayan ng nanonood sa amin sa Salsawan Podcast, dapat ba i-full blast ng Philippines ang pagtutok sa basketball as a national sport? O ibahin na lang sa powerlifting, Olympic weightlifting at boxing na lang mga punyet kayo? Maliliit tayo! Well, ikaw, attorney, anong insight mo dyan? Well, you have to consider kasi yung depende. Ano bang goal mo? Ang goal mo ba is to play or manalo sa Olympics? If ang goal mo is manalo sa Olympics,
hindi talaga tayo mananalo sa Olympics with basketball. Kumbaga, physical attributes-wise, we don't have that unless, yun nga, kumuha tayo ng naturalized player. But there's nothing wrong with basketball being National National as a sport. national sport. Kasi yun yung hilig talaga nung mga tao no? Pero, I would say, give more focus and give more support sa other sports. Yan nga, tulad ng powerlifting, napatunayan naman. Kita na nga si Heidi Lee. Heidi Lee Diaz. Heidi Grabe, Lee. di ba? With little much support, she did everything that she could and she earned us Gold! our first ever gold medals Twice. in the Olympics. Di ba? Dude, Sa twice, Olympics, hindi. Meron siyang pinalunan na international. Pero yung sa Olympics na sa first Oh. gold. Mismo, First mismo. gold, Isipin no? mo yun, no? And who would have thought na Olympic weightlifting yung sport, di ba? Ay, babae Na babae di pa. ba? Hindi kaya nga. So I would say na yung perang ginagastos ng gobyerno sa basketball, ipagtuon nila ng pansin para dun sa mga sport na kayang sumabay at umangat ng mga Pilipino ang masasabi ko. Yes! Para sa mga congressman dyan. Congressman! Sa halip na covered court ang gawa covered weightlifting. Yung may-ari ng Yun gym ang namin, gawin natin. congressman ng... Sino ba yung sino bang congressman sa inyo? ayoko sabihin, baka mamemo na naman ako. Namemo na ako sa podcast na to eh. Ayokong, pero mabait sa akin yan. Pero congressman yung tatay niyan. Pero ano siya, kumbaga, yung boxing, actually yung women's team din natin ng 'di ba, ng soccer, 'di ba, ng football. Dude, volleyball. Rin, 'di ba? Volleyball, grabe. Volleyball. O mga hayop yung mga, di ba? Sino ba yun? Yung mukhang lalaki. Mga kagandahan ng Sino yung mukhang lalaki volleyball player? Madami. Hindi, na-issue na lalaki daw siya. Hindi naman pala siya babae. Si Tubo! Si Tubo! Si Tisha Tubo! Si Trisha Tubo. Trisha Tubo! Oo. Yan, di ba? Hindi mo alam kung mukhang Mukha siya lalaki. mukha siyang lalaki talaga. Oo. Pero nagtanong ako dun sa mga kapodcast ko dati na na may insider people kasi yun Tanungin mo nga kung babae o lalaki talaga yun si Trisha Tubo. Sabi niya lalaki daw. Babae daw talaga. Babae! Ikaw talaga. Babae, bali. Babae. Babae daw talaga. Hindi kasi sa US, na uso yung mga nag-identify lang na woman na Oo. nagko-compete sa women's sports. Oo. Kahit lalaki sila, biologically. Oo. Pero pag nakita mo kasi may Adam's Apple. Ako diba? naman kasi nung letrend ako, yung mga volleyball Pero players yung talaga yung letrend. pangalan niya, Trisha. Trisha Tubo. Siyempre hindi ko naman alam dahil hindi ko pa nakikita ang kanyang Kalooban. ano po tawag doon? Kasarian. Oh, Ang kasarian. kanyang ari. 'Di ba? Hindi ko naman nasisilip. 'Di ba? Pero ako talaga, di ba, may mga babaeng ganun 'di ba? Yung coach nga namin sa gym, di ba, nakita mo. Parang sabi nito, babae ba yun, lalaki? Oo. Pero sabi ko, babae yun. Pero anong tingin mo, unang tingin? Tombi. I-edit ko lang to. Hindi, pero may mga ganun talagang klaseng tao. Pero tinatanong ko kasi cute Cute siya Mahilig ka talaga sa... Ayun. Ipapakilala kita. Huwag ka mag-alala. Hindi, pero mabait yun. Alam mo taga saan yun? Saan? Concepcion. Oo. Baka mabago pa yung pananaw niya sa buhay. Ipapakilala kita. Kaya pala, nung tapos ka na, nandun ka sa sulok, gusto mong sabihin sa akin na... Alam mo naman, kaya ako memo sa podcast na to dahil dyan. Pero yun nga, Chot Reyes, okay ka? Yes. Nagkataon lang itong mga Pilipino, very passionate sa... Alam mo naman, Pero nagagalit siya Nagagalit. May sinabi siya. Wag Pwede na mong i-search. nawawala Nag-rebut siya sa Facebook na, Oo. can you please stop with this, yung ginagawa sa kanya? Stop it! Parang kasi yung pamilya daw yan, dinadamay daw. Siyempre daw. Baba mo. Hindi. Hindi, yun. Yes. Sabahin mo, Chris Bakula. There are... Yan. Yan. Wait. Sabi ni Coach Chot Reyes, sige. Yan. There are so many powerful teams that didn't advance, pero sa Pilipinas, bawal matalo After a while, it's just too heavy. Masyado nang masakit, masyado nang mahirap. Just to be very honest, bastos!
naman talaga yung ibang mga pinagsasabi. I don't deserve it. My family doesn't deserve it. Well, Nagkalit na si Chot. galit. Well, Natural lang naman. Kasi ikaw ba naman, i-bash ka ng ganun. Oo. Lalo na, parang buong bansa yung nagbabash sa'yo, hindi naman ano lang eh. At saka it's been a while. Mga 2 years na yata siyang parang main villain siya ng ng basketball. Ba't si Chot, bakit kine-question lagi? Diba? Well, kasi nga meron ng history. Meron din namang history talaga. Saka may politics Oo, involved. may politics. Yung SBP kasi, kumbaga parang ang lumalabas sa pagkaintindi ko lang na parang hindi preferred si Coach Tab nung SBP. Gusto nilang ilagay si Coach Chot. So, okay lang sana yon. Yun nga lang, na-discarrel yung okay na yung, kumbaga parang chinune up mo na yung kotse. Tapos biglang merong papaltan mo ulit lahat ng pyesa. Parang ganun yung nangyari. So, and nagpe-perform na ng maayos. Kasi may mga laban na silang nananalo na yung Pilipinas eh. Tapos biglang, anong nangyari? Yung mga fans, di ba? Ginugulo nyo eh. Okay na eh. Tapos, minalas pa sila na biglang natalo yung yung Gilas nung pinalitan unang na siya, pumasok oo. si Chot. Ako ang tingin ko dyan, regardless kung si Chot Reyes yan o hindi, ganun pa rin yung mga Pilipino, blame game. Siyempre halos lahat naman Blame nakatingin game. kasi sa result lang eh. Hindi naman nila alam yung Tama. pinagdadaanan ng Tama, mga yan tama. eh. Anyway, yun. Ayun na, Yun muna kay itong tapusin tungkol na ito. Marami tayong pag-uusapan. kay Chot Reyes. Okay, Siguro, ito ang pagbabalik ng Sausawan Podcast. like, subscribe, at marami kaming sasabihin. No, ayan. So, yun muna. Alright, Paalam. we are out! Uy.